I-share ako sa inyo mga ka-aruba. I-share ko lang sa inyo yung pumapatay ng mga punong kahoy, especially yung mga tanim nating citrus. Ito po sila. Kung meron po kayong tanim na mga puno, pag nakita nyo po yung mga ganito baging, alisin nyo po, kasi ito po yung pumapatay sa ating mga pananim. Ito po, nabubulok yung mga pananim, then natutuyo, namamatay na sila. So dapat alisin nyo tong mga ganito. Madali lang siyang alisin mga idol. Ganyanin mo lang siya. Yan, easy, very easy. Para ka lang naglalaro mga karoba. Bagita, alisin mo lang lahat. Alisin ito. Loads. Kasi pag hindi mo inalis tong mga ito, unti-unting masisira or mabubulok yung mga kahoy mo, especially itong mga pinagkukunan mo ng ikabubuhay. Yan po mga lodi, tatanggalin mo lang siya, pagtsatsagaan mo lang siya mga lods, tapos alisin mo na rin yung mga patay na sanga kagaya nito. Bali pagtsagaan nyo lang talaga siya mga ka-aruba, no? Kasi pag hindi mo siya tinanggal, then dumami na siya sa puno at napuluputan na halos lahat yung sanga. Yun po yung unti-unting pumapatay sa ating mga pananim. Kahit anong klaseng kahoy po mapapansin nyo, basta nakita nyo po yung baging na yan, tanggalin nyo na lang siya para makahinga yung punong kahoy, kasi natutuyo talaga siya. Observe nyo kung meron kayong mga tanim dyan sa inyo. Pag nakakita kayo ng ganitong punong kahoy or ng ganitong damo, makikita nyo po, observe nyo yung punong kahoy kasi bulok po siya. Ganito yung mangyayari mga lods. Mga baging. Ito mga idol, dapat alisin nyo itong mga to kasi sayang yung mga pananim, masisira talaga siya. Ito yung mga tips ko sa inyo mga lods. Ito mga ito. See? Ito mga lods, tandaan nyo to. Ito yung mga tips ko sa mga farmers na katulad ko. Tanggalin nyo to mga to kasi makakasagabal sa paglaki ng yung mga pananim. Yun lang mga idol, have a nice day. Balat nila magiging ganito na sila. Ito. Yan. Tulad nito. See? Ganyan ang magiging sistema mga lods. Pag matagal na silang nakulaputan or na puluputan ng baging na ito. Ito yung salit sa mga pananim, mga punong kahoy. Kaya the best, tanggalin nyo. Habang kaunti pa lang, tanggalin nyo na. Okay. Basta
pagtiyagaan mo lang siyang alisin kagaya nito. Yan, share ko lang sa mga punong kahoy dyan. Pag tinatamad kayong mag-alis, automatic 500 pesos sa isang araw para alisin yung mga salot ng punong kahoy. Kaya dito ang dami. Oh, see? Aalisin mo yan lahat. Yun, parang nasasakal yung punong kahoy mga idol. Natutuyo yung balat nila. Natutuyo. Pag hindi mo inalis ito, nako, mauubos yung punong kahoy mo. Yan, mauubos. Ito yung pumapatay sa kanila. Parang sinisip-sip nila yung punong kahoy, yung katas, then namamatay na siya. Unti-unting namamatay yung mga kahoy. Yung mga guyabano mo, yung mga citrus mo. Kaya kung may mga tanim kayo dyan, pagtiyagaan mo, alisin mga idol. See? Yan, alisin mo siya. Yan. Okay. Matutunghayan nyo po ngayon yung mangyayari sa ating mga dalandan or citrus. So bali mura ang bentahan ngayon sa market, kaya hindi na pinapapitas ng mga kapitbahay natin kasi lugi din sila. Mag-uupa ka ng mamimitas, magta-transport, then bibilin lang ng 3 pesos hanggang 5 pesos pagdating sa NBAT or dun sa Nueva Vizcaya Agricultural Terminal. So napakamura mga idol. So hinahayaan na lang muna. Baka by end of the month or first week ng December, baka tumaas din. So makikita nyo yan, yung mga naninilaw, yan yung mga bulok na citrus or dalandan. So ngayong umaga mga kaaruba, magtanggal na lang muna tayo ng mga salot sa ating mga pananim. Kagaya ng mga baging na ito na siyang sumasakal sa ating mga pananim. Kasi pag marami na masyado yung nakapulupot sa puno ng citrus or mga kahoy, namamatay na siya mga kapatid. So yan lang yung ma-share ko sa inyo para kung sakaling may tanim kayo, tanggalin nyo kasi sayang yung mga puno ninyo mga idol. Mga lods, yan, simpleng tips lang ito mga idol. Simpleng tips para manatiling healthy yung mga pananim ninyo. Pagtiyagaan nyo lang tanggalin. Pagtiyagaan tanggalin mga lodi, mga kaaruba. See, yan. Hindi pa kasi na-discover ng mga Ilocano kung paano kainin ito mga idol, pero someday baka kilawan mi dahito yun. Apo. See? Sa may mga prutas dyan, sa may mga tanim na prutas, ito lang yung tips ko mga kaaruba. Yan. Ikatin nyo, tanggalin nyo kasi mamamatay talaga yung mga halaman ninyo. See? Sayang talaga yung mga mga lods.
na nahinog na lang, nasira lang kasi super mura yung bentahan dito sa amin ngayon sa probinsya namin. Pagdating sa agricultural terminal namin, 3 pesos to 5 pesos lang yung 1 kilo. So hindi na namin pinitas kasi logi din. Magpapahakot ka, magpapapitas ka, then magtransport pa. So hinayaan na lang ng mga kapitbahay ko, mga idol. Ito yung conload. So ayan yung matagal nang na kulaputan or na puluputan ng sanga. Pero marami pa naman siyang bunga. Ito. Kaya lang wala na, hindi na pinapansin ng mga karoba. Kasi sayang. Tikman natin, mga lodi. Tikman natin kung talagang positive ba ito. Legit, mga idol, legit. Sayang sila lahat. Pero marami pa namang bunga, mga lodi, oh. Marami pa siyang bunga. Kaya lang hindi na pinipitas kasi napakamura. Napakamura, mga idol. Makikita nyo yan, napakamura. 3 pesos to 5 pesos. Kaya magtanggal na lang tayo. Tanggalan na lang natin ang ganito, mga lods. Tanggalan na lang natin. So yun lang yung simpleng tips ko sa inyo, mga idol. Mga simple tips. Sundin nyo na lang para hindi mamatay yung mga halaman ninyo. Thank you and God bless.